na araw-araw nga po ay pinagkakaloob ng Panginoon. Ang ating buhay talaga ay pagpapala ng Diyos. Walang sino man sa atin ang makapagdadagdag ng kahit isang segundo. Kahit gaano kayaman ng tao kapag ang buhay na itinakda ng Panginoon ay hanggang doon na lamang, wala pong sino man extend dito. Kaya bawat buhay, bawat araw, bawat gising, sabi nga lagi ni Ate Yen, every gising is a blessing. Totoo po yun. Kaya let us always be thankful to God na meron tayong buhay na pagkagamit natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Yun naman ang pinaka-purpose talaga ng buhay. Diba? Sabi sa Ecclesiastes chapter 12, sa verses 13 and 14, sabi, ano ba ang talagang layunin ng buhay? Sabi, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng mga tao. Ano man ang ginawa natin, mabuti man o masama, lahat ng yan ay ating ipagsusulit sa Diyos. Pero salamat na lahat ng mayroong pagkatakot sa Diyos, hindi na tayo magsusulit. Ang buhay po ng lahat ng mga tinanggap ang Panginoon ay buhay na po na sabi, nilimot na ng Panginoon yung dati nating pagkatao, meron na tayong bagong pagkatao sa harapan ng ating Panginoon. Tayong lahat ay mga anak na ng Diyos na nanalig sa Panginoon. Amen? Kaya yun po yung kagalakan natin na ang ating buhay ay may kabuluhan dahil sa ating Panginoong Jesus. Kaya purihin po ang ating Panginoon. Amen. Kayo po ba'y naparito upang pasalamatan ng Panginoon? Amen. Actually, marami tayong pwede maging purpose kung bakit tayo nagsasama-sama. Pero tandaan po natin, ang isang mahalagang purpose kung bakit po tayo pwedeng magtipon-tipon ay upang alalahanin yung mga ginawa ng Panginoon sa atin at every time na nagagather tayo, ibalik naman natin yon sa Panginoon na may pagpupuri. Kumbaga, hindi na tayo para lumapit sa Panginoon at humingi pa pagdating dito. Kasi the rest of the days ay kumilos na ang Panginoon, ang dami niya nang ginawa. Kaya sikapin natin na kapag tayo ay nagsasama-sama, mapuspos tayo ng kagalakan at pasalamatan na natin siya doon sa mga ginawa niya sa atin at patuloy pang gagawin sa atin. Amen po ba? Sabi po ng awit 100 verse 4, sabi, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. So ito yung kalagayan ng mga anak ng Diyos na alam niya na kumikilos ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya pagka pumapasok pa lang siya sa gawain ng Panginoon, sabi dito sa templo ng Diyos, ano ang kalagayan ng kanyang puso? Ang sabi, ang puso ay nagdiriwang. May awit po nito, sabi, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Amen po ba? Sino po dito ang dumating na galak sa Panginoon, na nagpupuri sa Panginoon? Amen. Kasi ang daming ginawa ng Panginoon na dapat talagang maging dahilan para purihin natin ang Diyos. Kaya pag nagpupuri tayo, hindi dapat lugmok ang ating mga katawan. Kasi ang daming ginawa ng Panginoon eh. Hindi may kagalakan tayo na ibinabalik sa Kanya ng may pagpapasalamat lahat ng mga dakilang ginawa niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi din po ng awit 47 verse 1, magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa. Kaya talagang every time that we are gathered, lagi dapat ito ay celebration. Celebration of goodness of God. Amen po ba? Celebration ng mga ginagawa niya sa bawat isa sa atin. Kaya nagpupuri tayo, kaya pansinin niyo ang simula ng ating gawain. Nagsisimula siya sa pagpupuri, sa pagpapasalamat. Amen po ba? Kasi yun talaga yung dapat na maging kalagayan natin bilang kanyang mga anak. Sa NIV, ganito pa pagkakasabi ng Psalms 47 verse 1. Clap your hands, all you nations. Shout to God with cries of joy. Kaya kung minsan, habang tayo nagpupuri, tumutulo man yung ating luha, pero yun ay luha ng kagalakan. Dahil ang ating Diyos ay nararanasan natin ang kanyang kabutihan at katapatan. Amen? Amen. Minsan pa po, bigyan natin ng masigabong papuri, palakpak ang ating Panginoon. Yes, oh God! Ibinibigay po namin sa iyo ang nararapat na parangal. Binibigay po namin sa iyo ang nararapat na papuri sapagkat tunay nga, O Diyos,
Dakila ang iyong mga gawa sa aming buhay, Panginoon. Bago pa man kami dumating dito, Panginoon, the rest of the week, Lord God, ay nandun ka, tumugon sa aming mga panalangin, sinamahan, iningatan mo kami, Panginoon, sa kabila ng maraming mga nakaambang mga panganib. Lord, nandito kami ngayon sa iyong tahanan, mayroong buhay, mayroong lakas, mayroong hininga, sapagkat ikaw nagpala sa amin, Panginoon, ng buhay na ito. Hayaan mo, Diyos, na ang buhay namin ay ibalik namin sa iyo ng mayroong pagpupuri, ng mayroong pagsamba, at may kagalakan naming gagawin ito, Panginoon, hanggang sa ikaw ay muling dumating. Kaya salamat sa buhay na ito. Continue to use us, O God, for your glory. In Jesus' name, thank you, Lord. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Ngayon naman po, para sa pag-aaral ng salita ng Diyos, hilingin ko kayo na magbukas ng inyong Bible sa aklat po ng Awit, chapter 6, verses 6 hanggang 9. Babasahin po natin ang Tagalog at saka ang Ingles. Awit, chapter 6, verses 6 hanggang 9. Kung nandiyan na po kayo, ay muli, sama-sama tayo magbigay ng paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Anyayahan ko po kayo magsitayo. Awit 6, 6 hanggang 9. Sa Tagalog po muna, then sa English, at sabay-sabay po natin uling babasahin. Handa na po kayo sa pagbasa ng salita ng Diyos? Amen. Basahin po natin ng malakas. Amen. Ready? Amen. Lubos akong nanlulumo sa hirap ko at dalita. Gabi-gabi ang banig ko'y natitigmak sa pagluha. At pati na ang unan ko sa luha ay basang-basa. Sa labis kong kaiiyak, ang mata ko'y magang-maga. Halos di na makakita, kaaway ko ang may gawa. Layas kayo, masasama. Layo kayo't ako'y iwan. Yamang itong panaghuy ko ay dininig ng may kapal. Narinig na ang hibik ko, ang dalangin na tulungan. Tinugon na niya ako sa lahat kong panawagan. Sa NIV po, I am worn out from groaning. All night long I flood my bed with weeping and drench my couch with tears. My eyes grow weak with sorrow. They fail because of all my foes. Away from me, all you who do evil, for the Lord has heard my weeping. The Lord has heard my cry for mercy. The Lord accepts my prayer. Makakaupo na po kayo, pinagpala na po ng Panginoon ang kanyang banal na salita. Purihin po ang ating Panginoon. Napakahalaga po ng ating paksa ngayon pong umaga. At ito po ay may kinalaman sa overthinking. At ang ating pag-uusapan ngayon is how to avoid overthinking. Actually, thinking is good. Alam po natin yon. Mabuti po ang mag-isip. But when you overthink, yung sobrang pag-iisip, yung simpleng bagay sa sobrang pag-iisip, it can make a simple thing into even a complex matter. Yung maliit na bagay lang, kapag sobra-sobra tayo mag-isip sa maliit na bagay na ito, ay pwede itong lumala, tumindi. Yan po ang kalagayan ng nag-overthink. Now, ano ba ang overthinking? At bakit kailangan natin na matutunang ito ay iwasan hanggat maaari? So ngayong umaga po, before I give a simple definition ng overthinking, gusto ko po na sa pamamagitan po ng isang illustration ay i-describe ko po muna kung ano ang overthinking. Marahil ang iba sa inyo ay napanood na itong illustration na ito. Ito ay ginawa ng isang professor sa kanyang klase. At ayon po doon sa kwento na ito, meron pong isang professor na meron po siyang hawak na isang baso ng tubig. At tinanong po niya yung kanyang mga estudyante. Sabi niya, how heavy is this glass of water? So yung isang basong tubig, tinaas niya, tinanong niya, gaano kaya kabigat itong basong tubig na ito na hawak ko?
At iba-iba po naging tugon ng kanyang mga klase. Ang sabi po ng iba, mga about 8 ounces. Yung iba naman po, mga 12 ounces. Yung iba naman ay 16 ounces. Magkakaiba po yung kanilang naging sagot. And after that, ito po ang sinabi ng professor. Ang sabi niya, the absolute weight of this glass doesn't matter. It depends on how long I hold on to it. So yung bigat ng baso ng tubig, actually hindi naman siya ganun talaga kahalaga. But nagkakaroon lang siya ng kumbaga mapapansin mo kung gaano kabigat ito kapag ka ito hihinawakan mo ng mas matagal sa dapat mong paghawak sa basong ito. Sabi niya, if I hold up for a minute, nothing happened. If I hold up for an hour, my arm will begin to ache. If I hold it all day long, my arm will begin to feel numb and paralyzed. Well, totoo naman po. Subukan nyo na hawakan ang baso ng tubig sa loob na 1 minuto, halos walang nangyayari. Pero ibang usapan na po kapag kaya na yung naging 1 oras na sa inyong kamay, lalo na baso ng tubig, maghapon magdamag, hawak mo sa iyong kamay, ay ibang usapan na yun. Sabi nga niya, mararamdaman mo na parang ikaw ay namamanhid and later on, parang pakiramdam mo, parang paralisado ka. Kaya sabi niya, sa kanya pong pagdadrive nung lesson sa kanyang klase, sabi niya, the weight of the glass doesn't change. But the longer I hold onto it, the heavier it becomes. Ayon pa sa kanya, the stresses and worries of life are like this glass of water. If you think for it for a little while, there's no problem. But think about it for a little longer, then it begins to hurt. Think about it all day long. Ibig sabihin, when you overthink, then you'll be paralyzed and incapable of doing anything. At ang sabi pa niya, bilang pagtatapos, always remember, you don't have to carry a glass of water for a longer time. It will weary you. All you have to do for a glass of water is to simply put it down. Now, napakaganda pong illustration about overthinking. Sapagkat kung titingnan po natin, ang overthinking ay katulad po nung inilarawan ng professor na ito. Habang matagal mong hinahawakan yung isang isipin na halos wala ka naman magawa, pero yun at yun ang iniisip mo na tila lahat na ng bagay na gusto mo na may kinalaman dun sa iniisip mo, pero wala ka pa rin magawa. Ano ang nangyayari? The more you hold on to that situation, the more na nare-realize mo na parang hopeless ka, parang paralyzed ka. Ganyan ang overthinking. Kaya kailangan po na matutunan natin, makita natin ano ba yung mga signs na ako ay nag-overthink. At kung nakikita ko na ako ay nag-overthink, ano yung dapat kong gawin para ito ay ma-avoid? So, tingnan po muna natin, ano ba ang overthinking? Anong definition ng overthinking? Now, overthinking is to think too much about something. Or to put too much time into thinking about or analyzing something in a way that is more harmful than helpful. So yung overthinking daw po, ayon dito, ay yung pag-iisip sa isang bagay na sa halip na, sabi ko nga sa inyo, mabuti ang mag-isip
Pero pag nag-overthink ka na ibig sabihin, parang sa isip mo, lumalala na yung sitwasyon, sa halip na makabuti yung pag-iisip, nakasasama ito. Yan po ang overthinking. Dito po sa bahagi ng ating binasa na banal na kasulatan, makikita po natin na si David ay nasa kalagayan din po ng pag-overthink. Tingnan po natin ang verse 6, ang sabi po, ito ang kanyang pahayag, lubos akong nanlulumo sa hirap ko at dalita. Gabi-gabi ang banig ko'y natitigmak sa pagluha. At pati na ang unan ko sa luha ay basang-basa. So dahil sa hirap na nararanasan ni King David sa panahong ito, mapapansin niyo po na he was holding doon sa sitwasyon na mayroon siya, hindi lamang isang araw, kundi ang sabi nga niya, gabi-gabi. Ibig sabihin, hinahawakan niya, dinadala niya itong problema na ito for a longer time in his life. Ang sabi niya, gabi-gabi, at ang dahilan nito or ang nagiging bunga nito ay nagkakaroon na rin siya ng sleepless nights. Kasi sabi niya, gabi-gabi, ang banig ko'y natitigmak sa pagluha. So hindi niya sinabi na at least kagabi, na ibig sabihin natapos na. Kung hindi, sabi niya, gabi-gabi. So, ibig sabihin, mahabang panahon na nakikita niya. At pansinin niyo yung verse 6. Ano ang dahilan? Sabi niya, ano nararanasan niya? Lubos akong nanlulumo sa hirap ko at dalita. So, sinasabi niya talaga yung sitwasyon niya ay hindi po madali. And his situation is causing him sleepless nights. At di ba minsan nakaka-experience tayo niyan? Dito kung titingnan niyo po ang kinikwento ni David sa kanyang buhay, may mga tao na sa sobrang, minsan napansin mo, may effect kasi sa physical yung hindi ka makatulog eh. May mga tao na alam mo na hindi nakatulog masyado. Kasi pag tinignan mo yung ilalim ng mata, ang laki ng eye bag. At yung iba naman, dahil nga sobrang binubuno yung problema, sa maraming sleepless nights, pag tinignan mo, baka hindi lang eye bag, baka eye maleta na. At least kung eye bag, maliit-liit lang, kung maleta na. Ibig sabihin, si David, yun yung kanyang description ng kanyang sitwasyon. Sabi niya, magang-magana yung mata niya sa kakaiyak. Nung hirap ng kanyang kalagayan. Siguro nakakita na kayo ng mga ganong tao. No? Parang aminin natin, yung mga panahon na nag-iisip tayo, hindi natin napapansin pero nakikita yon, nakikita ng iba sa atin, nagmamanifest yan sa katawan natin, particularly nga sa mata. Nakikita po yon. At yun yung kalagayan po ni David. At ganyan ang kalagayan kapag tayo po ay nag-o-overthink. Sabi niya sa verse 7, sa labis kong kaiiyak, ang mata ko'y magang-maga, halos di na makakita, kaaway ko ang may gawa. Ngunit ang nais ko makita natin dito, mga kapatid, bagamat alam ni David na sa tindi ng hirap niya, nanlulumo siya, hirap na hirap ang kanyang kalooban, pero nakita niya hindi ito ang kalooban ng Diyos. Nakita ni David, this is not the way na nais ng Diyos na mamuhay ako. Kaya sa kabila ng katotohanan na yun ang kanyang kalagayan, makikita natin sa verses 8 and 9, yung kanyang decision to get rid of his situation. Anong nakita natin sa verses 8 and 9? Ang sabi po niya, layas kayo masasama, layo kayo't ako'y iwan. Yamang itong panaghuy ko ay dininig ng may kapal. Narinig na ang hibik ko, ang dalangin na tulungan. Tinugon na niya ako sa lahat kong panawagan. Sa NIV, sabi po, away from me, all you who do evil, for the Lord has heard my weeping.
The Lord has heard my cry for mercy. The Lord accepts my prayer. Yes, nakita po ni David na hindi mabuti, na siya ay nasa kalagayan na tila wala siyang magawa. Nasa kalagayan na tila ang lagi niyang nararanasan ay lumong-lumo siya. Na tila wala siyang pag-asa. Na-realize niya na hindi ito dapat sa kanyang buhay. Kaya ano po ang naging decision niya? Naging decision po niya is talikuran itong kalagayan niya at magtiwala sa kaniyang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kaya nga dahil doon sa nakita niya na hindi magandang nangyayari sa kanyang buhay, imagine, siya isang hari, siya isang soldier, pero dahil nga po doon sa kanyang sitwasyon, parang wala siyang magawang anuman. Kaya nung makita niya po itong katotohanan ito, nagkaroon siya ng decision na muli tingnan ng ating Diyos at kung ano ang magagawa ng Diyos sa kanyang sitwasyon. David decided to get rid of his situation. Yung kanyang pag-overthink ay alam niyang hindi nakakatulong sa kanya. Kaya nag-decide po siya na magtiwala sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan. Opo mga kapatid, yes, ang overthinking po ay hindi po mabuti sa atin bilang mga mananampalataya. It makes us helpless and hopeless. At ito ay ginagamit din ng kaaway as his weapon upang kapag ka nakikita niya tayo na nararamdaman natin that we are weak. Yun ang gusto ng kaaway makita niya tayo na weak. At dahil tayo ay mahina, iniisip ng kaaway na magtatagumpay siya laban sa atin. Kaya yun yung weapon na gusto niya na gamitin sa atin, yung sobrang pag-iisip, yung overthinking. Gusto ng kaaway ito na ilagay, itanim sa puso at isipan ng bawat isa sa atin. Yung problema, patagalin mo ng patagalin hanggang pakiramdam mo, wala ka nang magawa. Pakiramdam mo, iniiwanan ka ng Diyos, parang hindi naman totoong may Diyos dahil hindi mo nararanasan ang kanyang kilos. Yun ang gustong-gusto ng kaaway. Bakit? Kasi nga, pagka naramdaman mo na parang walang ginagawa ang Diyos sa'yo, anong mangyayari? Then, unti-unti nagse-set in yung doubt. Pumapasok na yung pagdududa. Totoo bang may Diyos? Bakit dalangin naman ako ng dalangin? Pero ang tagal ko na pinagpipray itong sitwasyon na ito, itong sakit ko na ito. Bakit hindi ako sinasagot ng Panginoon? Lord, totoo ka ba? So yun yung gustong-gusto ng kaaway. Yung ang ating Diyos ay ating pagdudahan. Kaya tandaan niyo po, ang overthinking ay kailangan po na i-avoid. Kailangan po na iwasan. Sapagkat hindi po natin mararanasan ng lubos ang mabuting plano ng Diyos sa atin kapag ka ito ang naghahari sa ating buhay. Kaya nga si David, nung makita niya yung kanyang sitwasyon sa verses 6 and 7, he decided na magpasya. Kaya sabi niya, layo kayo mga kaaway, you evildoers. Nakita niya kung sino man yung nagiging dahilan nung kanyang pag-overthink. Naisip niya, teka muna, hindi pwedeng kayo ang mag-control ng aking buhay at wala na akong magagawa. Meron akong Diyos at dinidinig ng aking Diyos ang aking panalangin. Amen po ba? Nakita niya na may mga tao na maaaring humahadlang sa plano ng Diyos sa kanyang buhay. Pero nakita niya, ang aking Diyos ay Diyos na tumutugon ng aking panalangin. He accepts my prayer. Sabi niya sa later part ng verse 9. So anong naging kalagayan ni David? Tinalikuran niya yung sitwasyon na tila ang idea niya, ito yung nagpapahirap sa kanyang kalooban. At tiningnan niya yung magagawa ng kanyang Diyos dahil ang kanyang Diyos ay dumidinig ng kanyang mga panalangin.
Now, bago po natin alamin ang ilang hakbang, mga practical lang naman na mga hakbang para ma-avoid ang overthinking, tingnan muna natin ang ilang mga signs. Paano mo malalaman na ikaw ay nag-o-overthink? Ano yung mga palatandaan? Ayon dito sa ating binasang bahagi ng banal na kasulatan. Okay. Ang sabi po ulit, babasahin ko yung verse 6 and verse 7. Sabi ni David, "Lubos akong nanlulumo sa hirap ko at dalita. Gabi-gabi, ang banig ko'y natitigmak sa pagluha. At pati na ang unan ko sa luha ay basang-basa. Sa labis kong kaiiyak, ang mata ko'y magang-maga. Halos di na makakita. Kaaway ko ang may gawa." So, mga ilang bahagi dito sa verses 6 and 7, ano yung mga possible signs na palatandaan that you are overthinking? Number one, you are overthinking if you are unable to think of anything else. At makikita natin yan dito kay David. He was emotionally and physically worn out. Yun na yung nakikita niya na lang sa kanyang sarili. Kaya nga sabi niya, "Lubos akong nanlulumo." Kumbaga sa sitwasyon niya, ang nakikita niya, yung matinding kalagayan niya. Sabi niya, "Lubos akong nanlulumo sa hirap ko at dalita." Ang ginamit po sa NIV is worn out from groaning. Na nanlulumo o naghihirap ang kalooban dahil sa pagdaing. At ito na lamang yung laman ng kanyang isip. Yung kanyang mga suliranin. At totoo naman po, di ba? Ang nakakapagod, hindi yung maghapong trabaho, hindi yung mga gawaing bahay. Ang tunay na nakakapagod, yung sobrang pag-iisip. Kaya nga nung nanawagan ng Panginoon, sabi niya, "Come unto me, all who are weary." Ang sinasabi niya, ang tinatawagan niya, hindi yung mga obrero, yung mga worker sa kalsada. "Kayo, napagod na, lumapit kayo sa akin, pagpapahingahin ko kayo, pupunasan ko kayo ng towel at basang-basa kayo ng pawis, pagod kayo." Hindi yun ang tinutukoy dito ng Panginoon. Ang tinutukoy dito ng Panginoon na pagod, hirap na hirap, yung suliranin na gusto mong matulog, nakapikit ang mata mo, pero takbo ng takbo ang isip mo, pagod ka, samantalang nakahiga ka, wala ka namang ginawa. Yun po yung kalagayan ng nag-o-overthink. You are unable to think of anything else. Kasi yun lang ang laman ng isip mo. Minsan, yung may gumawa ng masama sa'yo, pwedeng yun lang ang maging laman ng isip mo. At pwedeng hindi mo yan ikatulog. At kung ano na ang pwede mo isipin dun sa nangyari sa'yo. So yan po yung overthinking. You are unable to think of anything else. Yan na lang ang pupuno ng isip mo. At dahil dyan, makakaranas ka talaga ng sobrang panglulumo, sobrang panghihina. Kasi pakiramdam mo, pasan mo ang iyong problema. At katulad po ni David, yun po yung kanyang declaration dito sa ating pinag-aaralan. Ang sabi niya, hinang-hina siya, nanglulumo siya. Why? Dahil nga po doon sa iniisip niya ng mga problema. So, isang sign po ng overthinking, kapag ikaw ang isang bagay na lagi mo na lang iniisip ay yung problema mo at yun na lang ang laging dala-dala mo, then sign po yan ng overthinking. Number 2, you are having trouble relaxing. Sabi po dito ni David sa verse 6,
Lubos akong nanlulumo sa hirap ko at dalita. Gabi-gabi ang banig ko'y natitigmak sa pagluha, at pati na ang unan ko sa luha ay basang-basa. Anong sinasabi dito ni David? Ano yung declaration niya? Because of his severe situation, kung ano man yung problema niya, it is causing him restlessness. Hindi lamang hindi siya makatulog sa gabi, sleepless nights, it is causing him restlessness. Parang pagod siya na hindi siya makakuha ng kaginhawahan dahil nga sa mabigat na nararanasan niya sa kanyang suliranin. Mga kapatid sa Panginoon, kung kayo po minsan dahil sa inyong mga iniisip, you find it hard to relax. Remember, it can be a sign of overthinking. Tandaan niyo po, alam niyo po ba na ang tulog ay isang spiritual na bagay? Ang pahinga ay isang spiritual na bagay. Kalooban niya ng Diyos. Amen po ba? Kalooban po yan ng Diyos. Even ang ating Panginoong Hesus, kumukuha siya ng panahon para matulog. Hindi po masamang magpahinga. Ang masama po yung puro pahinga. Walang ginagawa. Yun ang masama. Pero yung nagtatrabaho ka, tapos magpapahinga ka, kalooban po yan ng Diyos. Kaya nga, ang Sabbath is rest. At ano ito? Hindi lamang ito physical rest. Dahil ito ay galing sa Diyos, it is spiritual. Kiniloloob ng Panginoon na tayo ay gumawa and later on magkaroon tayo ng sapat na panahon to be relaxed, to rest for a moment, mag-isip, tingnan ang Diyos, magmuni-muni. But if you find it hard to relax dahil sa dami ng mga ginagawa, maaaring yung iba sa inyo pwedeng nandito sa gawain ng Panginoon, but because of overthinking, walang nangyayari sa inyong pagsamba. Why? Kasi hindi ka makapokus sa Panginoon. Sa halip na dapat nagre-relax ka, kalooban ng Diyos, Sabbath is a rest. Pero nandito ka, ang isip mo kung saan-saan nagpupunta. Naku, yung due date ko, ano ba yan si Judith na yan? Ang dami mga Judith. Di ba? Tapos nandito ka, hindi ka makapag-focus sa Panginoon. Inaagaw ng kaaway ang iyong atensyon na dapat sana nagre-relax ka. Andyan po ba kayo? If you find it hard to relax in the presence of God, probably you are overthinking. Kaya isipin niyo po yun. Number 3, you are overthinking if you constantly feel worried or anxious. Pag lagi mong pakiramdam sa sarili mo, parang lagi kang balisa, sabi po ni David sa chapter 6 verses 2 and 3, bahagi pa rin ng chapter 6. Ang sabi niya sa verses 2 and 3, naubos na ang lakas ko, sabi niya, naubos na ang lakas ko, Yahweh. Ako'y kahabagan. Palakasin ang lingkod mong sa hirap ay halos patay. Bagabag ang aking puso sa matinding kahirapan. Ang ganitong kalagayay, kailan mo wawakasan? So anong feeling ni David dito sa kanyang problema? Ang feeling niya, wala nang katapusan ang kanyang kabalisahan. Kaya nga ang tanong niya, ang ganitong kalagayay, kailan mo wawakasan? Kasi parang, di ba minsan, sa dami ng problema, nagkakapatong-patong na, yung isa pa nga lang, pwede kang mag-overthink. Kasi tandaan niyo po, all of us can overthink. Bawat isa sa atin, in one way or another, hindi natin napapansin na go-overthink tayo. Now, consider na isang problema pa lang, pwedeng mag-overthink ka. Yung iba pang problema, nagsapin-sapin na. At lahat ng yan ang pumupuno sa isip mo, sa puso mo. So ano mangyayari? Talagang you will feel yung anxiety, yung walang peace.
Yun talaga yung mararamdaman mo, balisang-balisa ka na. So, hindi po maganda. Kaya sabi ni David, ang ganitong kalagay ay kailan mo wawakasan? Pakiramdam ni David, sabi nga niya sa verse 2, sabi niya, naubos na ang lakas ko. Wow, naubos na ang lakas ko. Ang lingkod mong sa hirap ay halos patay. So ganyan po ang nag-overthink. Feeling nila, hindi na matatapos ang problema, katatapos lang ng problema, mayroon na namang problema, tapos mayroon na naman sunod-sunod. Kaya ang dating sa kanila, ako na yata ang pinakamalas na tao. Well, kung meron kayo naiisip na pinakamalas na tao, isipin niyo ho si Job. kung si Job, kung kamalasan at kamalasan rin lang, isipin niyo po si Job. Pero sabi ng banal na kasulatan, sa kabila ng dinanas ni Job, siya ay hindi nagkasala. Bagamat may mga tanong siya sa Panginoon, pero sabi ng Bible, he was righteous before God. So, ganyan po ang feeling ng mga nag-o-overthink. Balisang-balisa, parang hindi makapagpahinga, pagod na pagod. At si David, yan din po yung kanyang naging kalagayan. At ang mga taong balisang-balisa, madalas ay may mga bagay na parang ang pumupuno sa kaniyang isipan at puso ay more on fear. Parang konting konting kibot, takot ang pumupuno sa kaniyang isipan. Kaya nga sabi dito ni David, pakiramdam niya parang patay na siya. Parang wala na siyang magawa. Pero yun po ang kalagayan, mga kapatid. When you overthink, you will feel parang lagi kang anxious, worried na wala naman dapat ipag-alala. Well, that's a sign of overthinking. Number 4, you are focusing on things beyond your control. Pagka ikaw ay nagpo-focus sa mga bagay na wala sa iyong control, possible, mas matindi talaga ang epekto nito. Nag-o-overthink ka na. Halimbawa, ano ba yung mga bagay na wala sa ating control? Yung mga sitwasyon, wala sa ating control. Kalikasan, oras, panahon, wala yan sa ating control. May mga sitwasyon sa ating mga buhay na pag alam natin na wala sa ating control, ang pwede lang nating magawa ay ipagtiwala sa Diyos. Kaya lang, yung mga overthinkers, sa halip na ito ay matutunang ipagtiwala sa Diyos, pinipilit nilang isolve sa kanilang sariling kaisipan na wala naman talaga sa kanilang control. Ito halimbawa, marami po mga nabalitaan tayo na mga mananampalataya. Ang totoong ilan sa kanilang mga kilalang mga mananampalataya. Pero later on, dahil meron silang mga sitwasyon na hindi maunawaan at pilit nila itong sinusolve at hindi nila kakitaan ng solusyon sa banal na kasulatan, ito yung naging dahilan para lumayo sila sa pananampalataya. Ano yung mga sitwasyon na yan? Halimbawa, bakit may injustice sa mundo? Bakit merong mga, di ba? Bakit may injustice sa mundo? Sinolve mo talaga yan, ay parang gusto mong maging Diyos. Di ba? Yung isang injustice lang sa isang tao, ang hirap nang isolve. Para i-generalize mo pa yung injustice na nararanasan sa buong mundo, gusto mong i-explain, of course, ang reason lang naman talaga is because of sin. Kaya yan talaga ang dahilan kung bakit may mga nangyayari na hindi maganda sa ating pamumuhay. But to solve it, at i-blame ito sa Diyos, na kung ikaw talaga ay Diyos, bakit hinahayaan mo mangyari ito? Then, kini-question natin ang karunungan ng Diyos. Yun yung mga bagay na wala sa ating control,
Pero pag inisip mo ng inisip, ang ibig sabihin niya, sinisikap mong kontrolin ito sa iyong sarili. O, ito na lang. Yung sitwasyon natin sa China tsaka Pilipinas. Mali tayong bansa at ang daming ginagawa na panggugulo ng China sa atin. Pagka nag-record kayo, nung ako po nag-record nung February, more than 200 times na marami na po mga cases na complaints na ipinasa ang Pilipinas sa iba-ibang mga, kung saan man dinadala yung mga complaints na yan. More than 200 last February. Tapos itong dumating pang mga buwan hanggang ngayon, mas lumalala na yung mga sitwasyon. Di ba? So ano nararamdaman natin bilang isang Pilipino? Of course, ang pakiramdam natin, agitated tayo, minamaliit tayo. Pero yung halimbawa, pag naiisip nyo ang China, tapos nagagalit kayo sa China, at anumang bagay na may kinalaman sa China, nagpupuyos na kayo ng galit, possible na pwede kayong nag-overthink. Bakit po? Kasi imagine niyo po, ang mga gobyerno natin, ang mga senador, even our president, meron silang posisyon, pero hanggang ngayon wala silang kapasidad para ayusin itong problema na ito. Pero eto, ikaw, isang ordinaryong tao, meron kang gustong mangyari sa sitwasyon na ito dahil ikaw ay Pilipino at parang ang pakiramdam mo, naaapakan ng karapatan mo bilang isang Pilipino at walang ginagawa ang ating gobyerno at walang nangyayari, ano magiging pakiramdam mo? Mahirap yun. Kasi wala kang kapangyarihan, pero pilit mong sinusolve yung problema beyond your measure, beyond your control. Nasusundan niyo po ba? Ito pa. Nung yung si Carlos Yulo ay nanalo, ang bilang na maraming mga Pilipino ay yung kanyang naiuwing premyo. Ba, ang dami nag-isip kung paano gagastusin yung pera ni Yulo. May mga bashers, nagkakasagutan na doon sa social media. Teka muna! Si Yulo nga, may financial advisor siya, sila bahala sa pera ko. Tapos eto, marami mga Pilipino, pinoproblema yung hindi nila problema. Hindi ba overthinking yan? Oh, baka hindi lang overthinking, pamamakialam na yan. hindi mo na yung problema, pinapakialam. Di ba? At kanya-kanya sila ng mga opinion at sila na nag-aaway-away. At minsan hindi natin napapansin na gano'n ang nagagawa ng overthinking sa atin. We are trying to solve something that we cannot solve. Na ang kailangan lang naman natin gawin is to realize that we have God. Kaya nga si David, yun na nakita niya eh. Sa verse 8 and 9, nakita niya na meron akong Diyos na dumidinig sa akin. So nakita niya yung kanyang sitwasyon. Hindi niya ginamit yung kanyang kakayahan, hindi niya tinawag yung kanyang mga soldiers, labanan natin yung ating mga kaaway. Hindi, ang nakita niya, I have a God who hears my prayers, who accepts my prayers. May mga sitwasyon sa aking buhay na hindi ko kayang kontrolin, pero meron akong Diyos na mayroong kakayanan para kontrolin ang aking sitwasyon. Sa Kanya ako tatawag. Amen po ba? Kasi pag hindi, guguluhin lang natin ang ating buhay, wala naman tayong magagawa. Papagurin lang natin ang ating isipan, ang ating sarili, wala naman tayong magagawa. Why? Because there are situations in our lives that are beyond our control. At ang pwede lang po natin magawa is dalhin ito sa Panginoon at ipagtiwalang lubos. So yan po yung possible sign that you are overthinking. Yung meron kang sitwasyon na hindi mo naman kaya, pero pinipilit mong isolve sa iyong sarili na wala ka namang kakayahan. Number 5, you feel mentally exhausted. Yung bang pagod na pagod ka mentally, katulad po na naging kalagayan ni David, sabi ni David sa verse 2, naubos na ang lakas ko. At ang sabi pa niya dito sa verse 2, palakasin ang lingkod mong sa hirap ay halos patay.
Wala na siyang lakas. Dahil wala na siyang lakas, para na siyang patay. So, ibig sabihin, mentally exhausted na siya. Tandaan niyo po, kapag sumuko ang inyong isip, susunod ang inyong katawan. Kasi ang nagkocontrol sa atin ay kung anong sinasabi ng katawan natin. Kaya nga, the spirit is willing, but the body is weak. Kaya kailangan malakas ang ating isipan. Kasi pag malakas ang ating isipan, kahit mahirap, gagawin niya ng ating katawan. What mind can conceive, kung ano yung maiisip mo, gagawin ng iyong katawan. Kaso, sabi dito ni David, ang declaration niya, pagod na siya. At halos parang patay na siya. Mentally exhausted. Di ba mayroon tayong principle na sinusunod na mind over matter? Na yung isipan, kapag malakas ang ating isipan, susunod ang ating katawan, gagawa yung ating katawan. Pero dahil dito, si David, yun yung nakita niya na parang sumuko na yung kanyang, kumbaga mentally. Actually, yung mga taong depressed, ay sumuko na po sila na yung parang naging hopeless na sila. Kaya kahit anong encouragement mo sa isang taong depressed, talagang kaya ito spiritual battle ito. Pag meron kayong kilalang tao na depressed, kahit anong encouragement nyo, hindi na nila yung pinakikinggan. Kasi nga mentally sinurrender na nila yung kanilang kakayahan. Parang nasa isang sulok na lang sila. Ang kalagayan po ng mga depressed, they prefer to isolate. Tapos, nag-iisip. At wala nang pakialam yan sa hygiene. Kaya nga hindi na yan naliligo. Hindi na nila alam yung kahalagahan ng hygiene. Meron diyang, pansinin niya, baka mga ilan dyan pag wala na yung mga kasama niyo sa bahay, parang wala nang pansin sa hygiene. Observe nyo na bago lumala. Pero ilan po yan sa mga palatandaan ng mga nagsasuffer ng depression. Ang focus nila, wala na doon sa environment. Nawala na yung wisyo nila, kumbaga. Bumitaw na sila sa pag-asa. At si David, yun yung kanyang nakita. Sabi niya, parang halos patay na siya. Kaya sabi niya, palakasin ang lingkod mong sa hirap ay halos patay. Kaya yung mga nag-overthink, ganyan po ang kanilang kalagayan. Mentally, parang sumusuko na sila. Number 6, pang-anim na sign na ikaw ay nag-overthink. You have the tendency to exaggerate. Sabi niya sa verse 7, sa labis kong kaiiyak, ang mata ko'y magang-maga, halos di na makakita, kaaway ko ang may gawa. Sa verse 2 and verse 3 na binasa natin kanina, makikita din natin yung pag-exaggerate ni David. Kasi sabi niya, nauubos na ang aking lakas, halos parang patay na. So yung kanyang sitwasyon, ina-exaggerate niya. Kaya nga sabi niya, halos patay na. Sa verse 3, ang tingin niya sa kanyang sarili. Sa verse 2, parang patay na siya. Sa verse 3, parang walang katapusan yung kanyang pagdurusa. Now, pagdating sa verse 7, anong nakita natin? Sabi niya, sa labis kong kaiiyak, ang mata ko'y magang-maga, halos di na makakita. Mahirap po ito. Imagine niyo po, si David ay isang hari. Meron siyang mga soldier. Napakahalaga sa kanya nung kanyang mata. Tandaan niyo, sa atin din po mga kapatid, napakahalaga sa atin ang ating mata. Kasi ito yung ginagamit natin para ma-determine natin sino yung mga kasama natin, mga kasama ba natin yan o kaaway natin.
Eh si David bilang hari, sabi niya, sa sobrang pag-iyak niya, magang-magana yung kanyang mata, halos hindi na makakita. So ibig sabihin, may tendency na yung kanyang buhay ay pwedeng mawala sapagkat hindi niya na alam kung sino ang lumalapit sa kanya, hindi niya nakilala kung sino yung mga naglilingkod sa kanya. Bakit? Kasi wala na siyang pakialam sa nangyayari sa kanyang paligid. Ang iniisip lang niya, yung problema niya. Kaya may tendency na pwede siyang mapahamak dahil dun sa kanyang kaiisip, sa kanyang problema. Nasusundan niyo po ba? Na minsan, kapag ganun ang ating iniisip, di ba? Ang mother ko po, nung early ng pagsasama nila ng aking tiyuhin, yung pangalawang asawa ng mother ko, hindi niya na alam yung kanyang ginagawa. Sumakay siya, naglalakad po siya sa ibabaw ng tulay ng Marikina. Nakita po ng taxi driver, tatalo ng mother ko sa tulay. Naglalakad, tapos tatalon na. Buti po maagap yung taxi driver, talagang nirescue niya ang mother ko, isinakay, kinausap ng mabuti, hindi maintindihan nung una kung taga saan ka ba, saan dadalhin. Ba, napakabuti ng taxi driver. Hinanap po ang lugar namin kahit hindi niya mauusap ng mabuti ang nanay ko hanggang mahimasmasan at itinuro ang bahay namin at sinabi sa amin, yung nanay niyo tatalon na huyan sa tulay. Minsan ganun tayo sa sobrang bigat ng ating mga dinadala, di natin alam yung nilalakaran natin, di na natin makita, ikakapahamak na pala natin. Yung ate ko po, si Ate Emily, yung sinundan ko, nung ininbita po kami nung 2011 papunta ng Sweden, ay nag-grant na po yung aming visa. Kaya lang ang problema po, nagkabaliktad. Mayroon palang unang result na may kulang pa doon sa aming visa, kaya yun yung dahilan para kami ay ma-deny. Yung problema, okay na pala doon sa Sweden, tinawagan po kami ng embassy dito sa Pilipinas at sinabi sa akin nung sa embassy na denied po yung aming application, kaming pamilya, papunta ng Sweden kasama si mama. So nung dumating po yung message, ako po ay kampante kasi in-invite lang kami, wala yun sa control namin at kung na-deny, okay lang din. So kailangan inform ko po yung aking mga kapatid, particularly yung ate ko kasi siyang nag-aasikaso. So nag-message ako, ate, sinabi na sa amin ng embassy na deny daw po kami, hindi kami makakapunta dyan. Ang lakas po ng ulan dito sa Pilipinas nung panahon na yon. Nung marinig ng ate ko yon, tinawagan ako. Tapos, ang ginawa pala niya, tinawagan niya din yung ate kong panganay, tinawagan din yung embassy. Kasi nagkaroon pala ng pagkakagulo doon sa na nasettle na. Pero ang yung lumang result, yun yung naipasa sa amin. Kaya sabi sa akin ng ate ko, eto, boy, nung sinabi, boy kasi ang palayo ko Philly boy, boy, nung narinig ko yung sinabi mo kung diyan sa Pilipinas ay may bagyo at malakas ang ulan, dito sa Sweden, bumaha ng ulan dahil sa luha ko. Talagang naramdaman ko talaga yung kanyang kabigatan kasi nga sa kanila ready na sila. Kaya nung sinabi ko, akala nila bago yun. Kasi alam na nila na okay na eh. Kaya nung na-receive niya yung message ko, siguro akala niya, bakit nabago uli, okay na. Kaya iyak siya ng iyak, tapos sabi niya, boy, alam mo, papunta ako ng east, natagpuan ko yung sarili ko, west ang tinatahak ko. Ganun tayo minsan sa sobrang, hindi na natin nakikita o hindi na natin alam yung ginagawa natin dahil sa problema. Sabi niya, boy, alam mo ba, yung kama namin, dahil nga Pilipino, mahilig sa bigas, punong-puno yun ng mga sako ng bigas. Pinuno na ho yun. Inihanda na yung mga bigas para pagdating namin. 5 kami. Kasama yung mother ko, tsaka kami magkakapatid, yung 2 kong anak at tsaka si Days. Pinuno na po ng bigas, kaya sabi niya, iyak siya ng iyak. Dahil ang iniisip niya, sayang yung preparation. Kaya tinawagan niya po yung panganay naming kapatid.
Tapos, nung kinausap niya yung aking kapatid, ang sabi sa akin, "Boy, okay na pala. Ang naibigay pala sa yung result ay yung lumang result. Tuloy na kayo." Pero imagine niyo minsan, di ba? Dahil sa maling sitwasyon, anong pwede magawa nito? Pwede mong ikapahama kasi hindi mo na alam yung ginagawa mo. Hindi mo na makita yung ginagawa mo dahil basang-basa ng luha. Ang tumatakip sa iyo ay yung luha. Hindi mo nakilala kung sino kasama mo. Si David, yun ang kanyang declaration. Magang-maga yung mata ko, hindi na ako halos makakita. Pwede niyang ikamatay yun. Yung mga sundalo na pwedeng nagsiserve sa kanya, hindi niya alam, maaaring hindi na yun ang kanyang katiwala. Pwede siyang mamatay. Kaya hindi po maganda ang pag-overthink, mga kapatid. Amen po ba? Kailangan po natin itong iwasan. Meron tayong tendency, isang palatandaan is, meron tayong tendency to exaggerate. Now, ano yung mga causes of overthinking? Ano yung mga possible reasons na pwedeng magpalala pa ng overthinking? Tatlong dahilan. Number one is, pwede itong mag-contribute, yung indecisiveness. Pwede rin po itong mag-cause ng overthinking. Yung pagkakaroon ng kawalan ng katiyakan ng desisyon, na dapat sana'y nagdesisyon ka na ngayon, pero pinatagal mo, so ano mangyayari? Lagi mo pa rin iisipin yung mga bagay na yon na dapat sana ay meron ka na ginawa ngayon, pero pinagpabukas mo ng pinagpabukas. Kaya kung ito'y problema, poproblemahin mo yan hanggang hindi mo yan sinusolusyonan. So indecisiveness can cause overthinking. Pero hindi naman may mga problema na right away masosolve, pero ibig sabihin, kung kailan pwede na masolusyonan na dapat hanggat maaari masolusyonan. Dahil kung hindi, ito yung magkukos ng overthinking. Also, ay yung tinatawag na catastrophizing. This type of overthinking involves thinking things that are worse than they are. Yung iniisip mo yung sitwasyon at yung sitwasyon na yon ay iniisip mo, ito lang yung sitwasyon pero ang bilis mo mag-isip, ang iniisip mo na catastrophe. Ano na, dito ay ulan pa lang, sa iyo ay bagyo na. Parang ganon. Yun yung catastrophizing. Halimbawa, nag-exam kayo, mga estudyante. Kasi ang mga estudyante din po ay may tendency din po na mag-overthink. Lalo na ngayon, yung mga may mga PT, yung mga tinatawag nila mga ano ba PT nyo? Project, ano ba yan? Performance test. Tapos, pinag-uusapan na din, mayroong mga baby thesis. Yung thesis na nga lang ang hirap na. So, pinaikli naman. Binigyan muna ng baby thesis para pag talaga magtitesis ka na, ay kaya mo na. Di ba, yung mag-isip ka pa lang ng sinabing thesis, yung title pa lang, i-defend mo na yon. Kaya, halimbawa, may sinabi na, magkakaroon tayo ng thesis. Naku, yung isa ay, sinabi pa lang, ang layo na ng iniisip. Kasi nga, talagang, hindi naman madali talaga ang mag-thesis. So, pwedeng mag-lead yun ng overthinking. O kaya naman, minsan sa mga estudyante din, sa mga exam, halimbawa, isang estudyante, bumagsak sa exam. Iyak na naiyak yung estudyante. Hindi niya matanggap na bumagsak siya. At ang sabi niya, "Nako, paano to? Baka hindi na ako pumasa sa klase ko. At dahil hindi ako pumasa sa klase ko, baka hindi na ako makagraduate. At dahil hindi na ako makakagraduate, hindi na matutupad ang pangarap ko. Dahil hindi ako makakapagtrabaho. At dahil hindi ako makakapagtrabaho, hindi na ako yayaman."
Alam niyo kung ano binagsak? Quiz. Ang layo na ng iinisip. So, pwedeng ganon ang mangyari. Pag hindi natin na-control yung ating iniisip, ay ganyan po, catastrophe ang dadalhin sa atin. And lastly, overgeneralizing. This form of overthinking happens when you base a rule or expectation for the future on a single or random event from the past. Para bang lahat na lang ng mangyayari, dahil may nangyaring isang ganito, lahat na mangyayari, puro ganito na yan. Parang hindi na mababago yung destiny nyo. Halimbawa, sa pamilya nyo, hindi nakapag-asawa ang maraming mga babae, maraming tumandang dalaga sa pamilya nyo, ikaw teenager ka na, iniisip mo ngayon, matutulan pa ako kila ate, sa mga tito ko. Imagine ninyo, dapat masaya ang buhay mo, nagsisimula ka mag-teenager, ngayon nagwo-worry ka na, dahil hinaharap mo, meron kang inaalala, aabutin ko rin kaya yun. Sana ay nag-enjoy ka na ngayong buhay. Pero dahil doon, nagwo-worry ka na. Huwag na lang ako maging dalaga kasi ayaw kong tumandang dalaga. May mga ganun. Overgeneralizing. Now, ang tanong, ito po ang importante. Marami po mga kaparaanan, pero magbibigay lang po ako ng 3. What to do to avoid overthinking? Ano po ang kailangan gawin para ating maiwasan at least, or kung kailangan talaga totally ma-avoid ang overthinking? Number 1 is to convert your worries into prayer. Ito po yung importante. Sabi po ni David sa verse 8, "Away from me, all you who do evil, for the Lord has heard my weeping." Merong Diyos, kinilala ni David, merong Diyos na nakikita yung aking kalagayan, maging yung aking mga pagdaramdam, yung aking pag-iyak, nakikita yan ng aking Diyos. Kaya sabi niya sa verse 9, "The Lord has heard my cry for mercy. The Lord accepts my prayer." If you want to overcome, to avoid overthinking, turn your worries into prayers. Convert your worries into prayer. Yes, may problema tayo. Yes, marami tayong mga pinagdadaanan. Pero yun yung pagkakataon para kilalanin natin na meron naman tayong Diyos na nakikita yung ating sitwasyon, na Diyos na makagagawa ng higit sa maaari nating hilingin at isipin dahil sa kapangyarihan ni Kristo na naghahari sa atin. Efeso chapter 3 verse 20. Meron tayong Diyos na kapag tayo merong pangangailangan, when we call unto Him, nangako siya. Pilipos chapter 4 verse 6 and 7, "Do not be anxious about anything, but in everything present your prayer." Manalangin ka. Ano man yung sitwasyon mo, hingin mo sa Diyos. At ang pangako ng Panginoon sa verse 7, and ano daw yon? Hindi malirip na kapayapaan ng Diyos. Yung hindi malirip, yung hindi maunawaan na kapayapaan ng Diyos na kahit na hindi pa dumadating yung katugunan, pero nanalangin ka, ipinagtiwala mo sa Panginoon ang iyong problema. Yung ipinagtiwala mo pa lang, parang nawala na yung bigat. Kasi may nakita ka na Diyos na gumagawa sa iyong pangangailangan. Wala pa yung sagot, yung nasabi mo pa lang. Ano nangyari? Gumaan na ang kalooban mo. How much more kapag tinugon pa yan ng Panginoon? Kaya yun yung pwede nating magawa. Kung ang overthinking nagpapahirap sa atin mentally, physically, and also spiritually. Kaya nga si David, sabi ko nga sa inyo, hindi po mabuti ang overthinking kasi physically, nakikita yan sa ating katawan, mentally, nahihirapan ang ating isipan, ng ating puso, and spiritually, ninanakaw nito yung peace. Kaya si David, nakita niya yun, hindi ito ang kalooban ng Diyos, ako'y anak ng Diyos, bakit wala akong kapayapaan? Kaya lumayo kayo mga manggagawa ng masama. Meron akong Diyos na tumutugon ng aking panalangin. Nakikita ng Diyos ang aking mga daing. Hindi siya Diyos na walang ginagawa. Dinirinig ng Diyos ang aking panalangin. So alam ni David kung anong gagawin niya doon sa panahon ng kanyang pangangailangan. Ano ginawa niya? Nanalangin siya sa Diyos, pinagkatiwala niya sa Diyos,
Ganon din ang gawin natin. May mga problema tayo, pero meron tayong Diyos na pwedeng pagtiwalaan sa ating mga suliranin. Amen? Yun po yung una. Pangalawa, know that you are finite. Ano po ibig sabihin nito? Kung meron tayong Diyos na alam nating gumagawa, maganda po na ma-realize natin na tayo bilang mga tao, we are finite. Nang ibig sabihin, we need the help of God. Kasi nga, ito yung problema eh. Minsan, gusto nating tayo ang maging Diyos. Gusto nating solusyonan yung problema natin sa ating makakaya. Eh, yun naman ang sabi ng Bible. We are limited, but we have a limitless God. Dapat ma-realize natin yon. We are finite. That's why we need God in our lives. Kaya huwag tayong kumilos na parang Diyos tayo na ang lahat ay kaya nating gawin dahil sa ating sariling lakas. Curse po yun. Curse is the man who trusts in his own strength or to the strength of others. Pero mapalad ang taong nagtitiwala sa Diyos. Ang katulad ng isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan, sariwa ang dahon at laging namumunga sa kapanahunan. Hindi siya mag-aalala kahit na panahon ng tag-init dahil siya'y nakatanim sa tabi ng batisan, yung dahon na yon hindi malalanta. Dahil ang Diyos ang nagsusupply ng kanyang strength. Sige po, palapakan natin ang Lord. Dapat yun yung makita natin, we are finite. Kaya kailangan natin lagi magdepende sa Diyos. Lord, I need you. Lord, ito po yung sitwasyon ko. That's what David did. He cried out to God and the Lord heard his weeping. Itawag natin sa Diyos yung ating mga sitwasyon. Kasi mahina tayo, pero malakas ang ating Diyos. Isaiah 59:1, the Lord is always strong to help us. Ang Diyos ay laging malakas upang tulungan tayo. Bakit minention yung laging malakas? Kasi minsan naiisip natin, may Diyos ba? Naiisip natin na parang wala namang Diyos. Kaya si Isaiah, ang sabi niya, binigyan niya ng pansin yung word na ang Diyos ay lagi. Dahil ang Diyos hindi nagbabago. Ang Diyos ay laging malakas. Ang Diyos ay laging makapangyarihan. Kaya lagi tayong dapat magtiwala sa ating Diyos. Amen? But we have to realize, we are finite. That's why we need God in our lives. Hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa. And that's what David did. He cried out to God. Alam niya, mahina siya, but he had a God. Meron siyang Diyos na kaya siyang tulungan. At dinidinig siya ng kanyang Diyos. Amen po ba? Kaya nga ang Diyos na ito ang nanawagan sa atin, come unto me all of you who are weary and are heavily laden, and I will give you rest. Lumapit kayo sa akin, kayo mga napapagal at nabibigat ang lubha. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. And lastly, ano kailangan natin gawin to avoid, at least, to avoid overthinking? Number 3, engage in pleasant conversation with your brethren. Dito po papasok yung church life. Dito po papasok yung kahalagahan ng fellowship. Yung number 2 is know that you are finite. We recognize, hiwalay sa ating Diyos, wala tayong magagawa. Yun ang katotohanan. Kailangan natin ng Savior. Kailangan natin ng healer sapagkat nakakaranas tayo ng mga problema. Meron tayong Diyos at ang lahat ng ating pangangailangan, iisa lang ang tumatagpo. Lahat ng yan matatagpuan natin sa Diyos. That's why we need God in our lives. Pero hindi lang Diyos ang kailangan natin. We need the church in our lives. At ang problema po ng mga nag-overthink, they want to isolate. Ang sabi po sa research, yung mga introverts, they are more prone para sa pag-overthink. Sino yung mga introverts? Ito yung mga tao na ayaw makipag-socialite. Mas magaling silang ng kanilang idea. Yung isang idea, papahirapin nila yan. Basta sarili lang nila. Yun yung mga introverts na mas gusto nila na mag-enjoy na ginagawa nila sarili lang. Pero hindi ganyan ang disenyo ng Diyos sa tao. God designed us to be with fellow believers. At ang maganda nito, kapag ka ikaw ay sumasama sa church, sa mga anak ng Diyos, kasi ang sabi dito, engage in a pleasant conversation with your brethren. Ano po ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po kasi nito ay, pwede ka po kasi sumama sa ibang mga tao, pero ang problema,
ang pag-uusapan nyo rin, problema ng may problema. At kung hindi naman, yung walang problema, pag-uusapan nyo para magka-problema. Yun, yung mga marites. Di ba? Pag kami nagkakakwentuhan ng mga problema, mas magandang mag-usap kapag ang pinag-uusapan nyo ay yung sitwasyon na, uy, break na pala sila. Oh, parang mas lalong masaya ang usapan pagka yung masama ang balita. May problema ka, tapos sasama ka din sa kapwa mo may problema. Ano mangyayari? Paano ka lalakas? Nung nalaman mo yung problema ng iba, umuwi ka, yun ang laman-laman ng isip mo, nadagdag sa problema mo. Hiwalay na pala sila ganito. Paano kaya kami ni Mister? Baka kami din. Kumbaga, dahil ang narinig mong balita ay pangpahina, kaya yun ang meditation mo. Yun ang devotion mo. Pero kung ang mga kasama mo ay mga anak ng Diyos na dumadaan sa pagsubok, nagpapalakasan, alam niyo mga kapatid, dumaan ako sa problema pero salamat sa Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Kung ang naririnig natin ay mga patotoo ng pagtatagumpay, ang sarap pakinggan nun. May problema ka kahit hindi ka na mag-share. Uuwi ka, napalakas ka na. Kasi narinig mo yung patotoo ng pagtatagumpay mismo sa mga anak ng Diyos na kinikilusan ng Diyos. So engage or involve in a pleasant conversation with your brethren. Yan yung church life. Kaya meron tayong ganito, meron tayong buhay ugnayan, meron tayong gawain. Kasi ang pinag-uusapan natin doon, pagpapalakasan, pagpapatibayan. Why? Kasi maaari hindi nyo alam, nag-overthink na pala yung isang kapatid, pero may isang sitwasyon na dahil sa salita ng Panginoon, napalakas. Sabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 22, meron ba tayo ng 2 Timothy? Okay, wala. Buksan niyo po ang inyong Bible, 2 Timothy chapter 2 verse 22. Sabi ng Panginoon, yan. Kaya nga, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan, pagsikapan mong maging makatarungan, tapat at mapagmahal. Pansinin niyo yung last sentence. At mamuhay ng payapa, gusto mo ng buhay na mapayapa, dapat involved ka sa church. Hindi man perpekto ang church, pero definitely, inilagay ng Panginoon ang church for us to experience a life na inihanda ng Diyos para sa church. Hindi man ito perfect. Lahat tayo hindi perfect, but we can experience life. Yung buhay na ganap at kasiya-siya na inihanda ng Diyos para sa church. Kaya ano sabi niya? Mamuhay ng payapa kasama ng mga taong may malilinis na puso at tumatawag sa Panginoon. So sino yung mga tumatawag sa Panginoon na yan? Yan yung mga katulad natin, mga mananampalataya. Na sino ba ang tumatawag sa Panginoon? Nananampalataya sa Panginoon, nananalangin sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon. So kung gusto mo daw ng payapang buhay, yan ang samahan mo. Amen po ba? Ang papasukin nyo yung mga lingkod ng Diyos na ang hatid sa inyo ay kapayapaan, kapanatagan. Pagka pumapasok sa inyo ay nagmamarites, ang imarites nyo naman, huwag nyo itakwil. Pero huwag nyo na pakinggan yung mga bad news nila. Pero i-share ninyo ang kabutihan ng Diyos para mabago naman yung ilang pagmamarites. Alam nyo ba na ang mga babae sa Bible, pinakamainam na marites ay mga babae sa Bible? Oh! Di ba nung namatay ang Panginoong Jesus, ang unang-unang binigyan ng authority ng Lord para ipangaral na siya'y muling nabuhay, mga marites, mga babae. Asan yung mga lalaki? Kasi takot na takot yung mga lalaki. Oo, pero yun ang mabuting pagmamarites. Pakilala natin ang ating Savior. So engage in a pleasant conversation with your brethren. Magkaroon tayo ng pagpapalakasan, pagpapatibayan. Kaya hindi pwede na wala kayo sa church. Nais ng Diyos na magkaroon kayo ng payapang buhay. At ang payapang buhay may experience sa church. Amen? Yun po ang kalooban ng Panginoon. Palapakan po natin ang Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. If we want to avoid overthinking, anong kailangan gawin? 3 bagay. Amen po ba? Turn or convert your worries into prayer. Know or realize that you are finite. Therefore, you need God in your life. And thirdly,
Engage in a pleasant conversation. Encourage one another. Makipagpalakasan kayo sa mga kapatiran. Yun po yung church life. Now, as I end, alam ko na marami po sa atin talaga may kanya-kanya mga baso ng tubig na dala-dala. Ano man yan? Yung iba ay yung baso ng tubig na yan na maaaring dapat, sabi di ba sa illustration, simply ang baso, hindi mo talaga dapat siyang binubuhat ng matagal. Ibig sabihin, ikaw ang naglalagay ng problema sa katawan mo kapag yung baso ay hinawakan mo ng matagal. Tama po ba? Kasi ang baso ng tubig dapat hindi hinahawakan ng matagal, ibinababa lang. Pero itong realidad, minsan yung mga sitwasyon ng ating buhay na nagbibigay ng mabigat na damdamin sa atin, sa halip na ibaba na natin yung baso ng tubig, we hold on to it. Naglilinger tayo doon. Ano ba yung mga nagbibigay yung nagpapahirap ng ating kalooban, yung nagpapaparalyze sa atin? Minsan, ito yan, yung minsan simpleng tisod lang. Dapat ibinababa na yung tisod na yan, pero laging iniisip yung tisod. Okay, habang iniisip mo yung tisod, the more na hinahawakan mo yan, hindi lang tisod ang pwedeng puntahan yan. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Samantalang dapat lang yan, ibaba mo. Kung hindi mo yan maintindihan, bakit hindi ka maintindihan? Bakit natitisod ka? Dali mo yan sa Panginoon. Katulad ni David, teka muna, hindi ito ang kalagayan ng isang anak ng Diyos. Bakit ako nagdadalamhati? Bakit ako nagdaramdam? Hindi naman dapat ito. So ibaba mo yan sa Panginoon. Minsan, unforgiveness. We hold on to unforgiveness. Samantalang ang turo ng Biblia, magpatawad. Pero ang tubig, dapat ibinababa. Yung unforgiveness, ang tagal na. Alam na alam kung kailan nagsimula. At alam na alam kung hanggang ano na yan. Pag itinanong mo kung ano yung simula nun, ikikwento sa'yo ng detalye, you are holding on. Pinapahirapan mo ang iyong sarili na samantalang ang sabi, ibaba mo lang yan. Kaya tanong, ano ang nagbibigay sa iyo ng weariness? Dapat wala. Dapat wala. Kung meron man, ang pinakamainam, ibaba mo. Kasi hindi mo alam, ikaw lang ang nagdadala ng weariness sa buhay mo. Kasi ikaw ang nag-overthink. Pero ang totoo, meron tayong Diyos na tawag sa atin, naririnig yung ating mga daing, idaing natin sa Kanya. Lord, nahihirapan po ako sa aking damdamin. Meron po ako hindi makasundong kapatid. Pag naiisip ko siya, talagang masakit. Pero Lord, hindi mo ito kalooban. Convert your anxieties to prayers. And let the peace of God, which transcends all understanding. Hindi mo man alam kung paano kikilos ang Diyos, pero sinimulan mo na. Lord, gusto kong tapusin ito. Gusto ko na hindi ako exhausted. Gusto ko na pag nagpuri ako sa iyo, gusto ko pag dumating ako sa gawain mo, talagang, Lord, pinupuri kita, pinapasalamatan kita. Hindi yung nandito ka sa gawain ng Diyos, nagtataas ka ng kamay, nasa isip mo, yung mo ay nasa isip mo, inaagaw yung attention mo, yung pagpupuri mo sa Panginoon, sayang yung pagpupuri na yon. Ibaba mo na yan sa Panginoon. Ibaba mo na yan sa Panginoon. Hindi yan mabuti. Amen? Hindi po mabuti ang pag-overthink, pero mabuti ang magtiwala sa ating Panginoon. Palapakan po natin ang ating Diyos. Amen.